Hi guys, so magandang gabi ano. At dito sa aming gabi na dito at pinagpalang araw. Welcome to my vlog. So for today's video, pag-usapan natin guys na tungkol sa business namin. Of course, minsan mayroon talagang alam niyo yung mga bagay na hindi namin may iwasan. Hindi rin namin inaasahan yung tawag nito, yung minsan yung sobrang tiwala mo sa kliyente mo. The same thing, it's a lesson learned sa amin as a contractor. So, dumating yung point na yung kliyente namin, nag-refuse siya na magbayad. So, ang mali namin is, tawag nito, na-provide namin lahat. Uh, Actually, it's a lesson learned talaga sa amin na nangyari yon na hindi siya nagbayad. Ang dami niyang alabay. Ang problem is kami bumili ng mga materials, tapos in-install namin sa kanya, tapos uh, ni-rush pa namin kasi nga that was actually matagal na siya. So matagal na ang yung negotiation namin. Matagal na yung pag-uusap namin hanggang sa dumating yung point na nagalit na ako. So, dumating yung point na sinabihan ko na siya na kung hindi mo pa ako babayaran, ipopost na kita sa Facebook. Sabi ko sa kanya at saka sa lahat ng social media. So doon na siya nagkaroon ng takot sa ano ko. At sinagot niya yung mga message ko sa kanya. Nag-message ako sa kanya sa Facebook, hindi niya sinasagot. Tapos nag-message ako sa kanya, personal na number niya. Marami siyang sinasabi na gipit daw siya sa pera, wala wala daw siyang pundo ngayon. So, kumbaga, nagkaroon daw siya ng trouble sa pera na yun. Doon na ako nainis na sa kanya kasi it's almost a year na negotiation namin. Tapos, parang binabaliwala niya. So, ganun. It's a lesson learned sa amin as na nag-start pa lang kami dati. That was back a year ago. So, ang nangyari niyan is we're supposed to give them a very good deal. So, nag-replace kami ng flooring sa kanila sa tawag nito sa bahay nila. So, pinalitan namin ng flooring yung hallway, stairs, entrance, tapos dalawang bedroom, tapos tawag nito yung sa may bali dalawang stairs, tapos sa living room. So it's a big job actually. Sobrang laki ng pera talaga. At syempre hindi naman namin inaasahan na syempre mga puti 'yan. So hindi natin alam na ganun pala ang gagawin nila. So ngayon, tinapos namin yung project. Bumili kami ng materials, kami nag-provide ng materials, in-install namin hanggang nung na-finish na. So ginawa namin ng 1 linggo. So nagsabi siya, sige okay, babayaran ko kayo. Hanggang nagpa-promise na lang siya na magbibigay siya. Umabot na lang promise niya ng promise. So style pala talaga niya. So I don't think na ganun ang plan niya. Kasi tawag nito, may business naman sila sa bahay nila. Mayroon silang tinatawag na parang foster care. So hindi namin inaasahan pala na ganun pala yung ugali or attitude pala nila. So hindi ko in-expect yun. In the first place, mga puti pa sila. So hindi ko inaasahan yun na magagawa nila sa amin. Okay guys, so ganito din sa kumbaga, to make the story short, naging in part sa negotiation, nagpaasa sila ng paasa at hanggang kinalimutan niya na. So, mini-message ko siya
Mini-message ko ng mini-message. Hindi siya sumasagot. Sumasagot siya pero nagpa-promise hanggang napuno na ako. Sabi ko sa kanya, napipist na ako sa kanya. Kumbaga, naiinis na ako. Sabi ko sa kanya, ngayon, kung hindi mo ako sasagutin or sabi ko, alam ko ito pa rin yung number mo. Ngayon, sabi ko, ipopost kita, sabi ko, sa buong social media para malaman ng mga tao, ma-aware sila na ganitong klase pala kayong tao, baka mayroon pang next time na mga contractor na gagawa doon sa kanya, at least ma-aware sila na So, yan lang naman yung intention ko doon. At nag-message ako sa kanya ng ganun. At very positive, nag-reply siya. Sabi niya sa akin, nangako siya na magbabayad daw siya. Pero I don't think, sabi ko sa akin, hindi naman ako umaasa na pero I will try my best pa rin. So yung talaga yung guys is, running business is very risky din. Yung kami ng kasi nga nung una is, of course, bago pa lang kami, at wala pa kaming idea, masyado kami nagtitiwala sa mga kliyente namin. So, ngayon is talagang pinipili na namin yung mga kliyente namin. Tapos, very positive naman yung impact. Maganda yung mga ng mga kliyente namin. Yun nga lang, minsan na nadadala na kami sa mga puti. Kasi nga, of course, you give everything to them. Maganda yung mo sa kanila. At the same thing, naibigay mo yung the best mo. Tapos, hindi mo pala inasahan, mayroon pala sa kanila talaga ganun. Hindi ko rin makapaniwala na tawag nito, mayroon pala talaga sa kanila. Yeah, so hopefully, gusto ko lang naman i-share sa inyo guys kung paano yung mag-run yung business dito sa amin sa Canada. Tawag nito, kung paano namin siya hinahandle yung mga situation na yun. So, yan, yung at saka i-update ko kayo dito sa ko. Medyo maganda na siya. Natanggal na yung glue. So, nawala na yung actually very, the best yung pagkagawa nila ng nawala yung scar. May scar siya konti pero wala. Tingnan niyo yung guys, Di ba sa last video ko na na-aksidente ako? Yeah. So, ito na siya. Wala na. Maganda yung ng glue, yung pagkadikit niya. The best pa rin yung nila. Ayos na. So, okay na yan yung ko. Ayan lang guys. So, ina-update ko lang kayo sa sa mga nangyayari sa business namin. At sa awa ng Panginoon, marami kaming mga ongoing na mga project na parating. Of course, it's going to summer na dito sa amin sa Canada. So, especially dito sa sa Saskatoon. So, kayo guys, kung mayroon kayong mga any comments, kung ano yung mga videos na gusto mong malaman at mai-share ko sa inyo. Shoutout pala dyan sa mga tawag nito, sa mga bagong followers ko dyan. Nakalimutan ko. Sa next time, ilagay ko kayo dyan. Ko kayo sa videos ko. Shoutout dyan sa mayroon siyang si Bernabe ba? Yeah. Tawag nito? Hopefully na matanggap kayo dito at ma-aprobahan yung visa nyo papunta dito sa Saskatoon. At I'm very much welcome dito sa community namin dito. Gagawa ko ng mga videos para very much easy sa inyo guys na mag-start dito sa Canada. At very nice kasi it's going to be summer na yung pagdating niya. Okay, so maraming salamat at guys, kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe at ipaki-hit mo yung bell button. At salamat sa pag-support mo sa sa bagong channel ko. Nag-uumpisa lang ako. Hindi pa ako ganun kalaki. So medyo mahirap mag-vlog. Tinatry ko rin na minsan kumukuha ako ng mga videos doon sa trabaho ko. Ang hirap din kasi minsan yung walang may nag-video. So, same thing, ako lang din gumagawa. At paki-support nyo naman ako guys. Paki-share naman ng mga videos ko. At nyo na lang. Paki-subscribe. Maraming salamat at God bless everyone. Bye.